Gamit po ang 1 point perspective, gawa po tayo ng senaryo gamit ang 1 point perspective. I-assume natin yung sa may balancing point sa medyo sa kaliwa, doon ko nilagay ang balancing point. Ganun din po ang sistema. Kuha rin tayo ng square or rectangle, connect po natin sa balancing point para makagawa tayo ng object. Ayan po, makikita po natin mahaba po, parihaba. Ang gagawin ko po dyan ay upuan or sopa. Lahat po ng mga detalye ng object ay nakasakay po sa balancing point. Sa kabila naman po, gagawa po ako ng table na nakasakay din po sa balancing point sa 1 point perspective. Ganun din po, box din po ang magagawa natin. Pero dito po, gusto kong pag-aralan natin yung kung paano naman magagawa yung bilog. Yun nga, kanina ginawa ko nga yung box, tas ikinunik ko yung mga kanto para makakuha ko ang sentro at para magawa natin yung ellipse. Yan na po, cylinder na po yan kung idediretso po natin ng box. Ginawa ko siyang round table para maiba, kasi yung square na yan, table na po yan na flat. Sa kabila, gawa po tayo ng isa pang sopa. Ganun din po, nakasakay din po siya sa balancing point. Lahat po ng detalye niyan doon lang po, kaya nga hindi ka maliligaw kung meron kang balancing point na susundan. Kung medyo, kasi kung mano-mano lang na ituguhit natin, may malaki po ang posibilidad na magkamali po tayo or maging awkward yung drawing, kasi nga medyo yung accuracy hindi natin masyado nakukuha kung tamang tansya lang. Siguro pagka yung matagal mo nang ginagawa yan, pamilyar na sa'yo, madali na lang para sa iyo. Pero sa ngayon, nagsisimula pa lang po tayo, pag-aralan po natin yung actual kung paano siya nakukuha. Bali, ganyan po ang sistema. Kuha tayo ng isa pang sopa. Ganun din yung sukat niya, pinroject ko lang yung sopa sa kabila para makagawa tayo isang sopa. Pero mapapansin nyo, iba na dahil sa balancing point, mas lamang siya sa left side, iba pong angulo ng sopa ang lumabas. Sa unang sopa, kita po yung likod, samantalang sa isang sopa, yung harap po ang kita. Yan po, samahan na natin ang karakter. Pansinin po ninyo ang paggawa ko ng karakter, ginamit ko rin ng cube, kasi yung mga detalye niya or yung mga parts niya na nakasakay din po sa balancing point para medyo makuha natin yung tamang angulo. Kaya nga sa ay wraps muna para makuha natin yung gusto nating detalye. Sa kabila naman po ay gagawa po tayo ng figure ng isang babae. Ganun din po, halos box din po ang ginamit ko para makuha ko yung tamang angulo. Kasi po ang arts po sa lalo sa animation, malawak din po yan. Kahit hindi tayo ganun kagaling mag-drawing, lalo sa mga shading, at least alam po natin yung origin
o pinanggalingan ng mga drawing. At least may alam po tayo kahit papano. Sa mga artist, nasa atin na lang po kung saan po natin gusto mag-excel. Kasi marami pong tutorial ang mapapanood sa internet. Yan sa kabila po, yung mesa, gumawa po ako, nakasakay din po yan sa isang balancing point, kaya nga 1 point perspective. Medyo binura ko yung wraps at medyo linawan natin yung figure. Kasi nakasalat pa naman yung wraps niya. Kaya ito medyo i-clean up ko ng konti, although wraps pa rin, pero at least medyo malinaw-linaw na siya ng konti. Sa animation po kasi marami pong departamento po yan. Meron pong layout artist. Ganito pong trabaho ng layout artist. Sila po ang nakatoka sa background. Sa animation naman po ay ang characters. Animator naman po ang nagpapagalaw. Kaya dapat medyo may alam tayo ng konti dito para at least kaya natin mag-create ng sarili nating character or kwento or series kung kaya po natin. Po, gumawa po ako ng babae at sopa. Lahat po yan ay nakasakay din po sa vanishing point.